Bakit may kupit si Abalos? Di umano. O, hindi ako nagsabi niya na. O, ito, pakinggan muna natin. Dante, ano itong banat ng kampo ni Kibuloy sa PBBM admin? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Turion na nagbulat sila sa hakbang ng pamahalaan na pagbibigay ng pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Apollo Kibuloy na maaring magresulta sa pagkakaaresto nito. Sa halip-an niya na aksyonan ng gobyerno o resolbahin ang motion for reconsideration ni Kibuloy sa Department of Justice sa ugnay sa mga kinakaharap nitong kaso para kapag hindi sila pinagbigyan ay makahanap pa ng ibang aksyong legal. Ayon sa kampo ni Kibuloy, ang pabuyaan niya na ibinigay ng Marcos administration ay paraan lang para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga mahalagang problema sa bansa tulad ng paglala sa kalagayan ng ekonomiya sa Pilipinas. Gayon din ang patuloy na pagmahal ng mga pangunahing bilihin, paglala ng sitwasyon sa West Philippine Sea na maaaring magresulta sa isang digmaan, korupsyon at iba pa. Pero sinabi ng bastos din yung UNTV, talagang binabad yung ano, no? Binabad yung picture ni Pastor Kibuloy na ay kabas na wanted. Alam nyo may punto ha. Tatandaan po natin, etong mga kaso ni Pastor Kibuloy is typical of Trillanes, is typical of this administration. Halukay kaso po ito. Gaya ng sinasabi ko, kung si Pastor Kibuloy ay sip-sip kay Marcos o sa administrasyong ito, I don't think so. May kaso ngayon si Pastor Kibuloy. Kasi po yung kaso ni Pastor Kibuloy ay halukat lang yan. Hinalukay lang yan. Binuhay lang ulit. Ang tagal-tagal na niyang wala. Kaya ako po, kung titingnan nyo po, gago na lang ang maniniwala na ito ay hindi panggigipit kay Pastor Kibuloy. Tama po yung sinabi ni Attorney Torion dito. Kaya mag-iingat tayo kasi etong ginagawa kay Pastor Kibuloy, una, ito ay attack lang sa Duterte. Maniwala kayo, attack ito sa Duterte. Gusto nilang sampalin si Duterte, specifically PRRD and BP Sara, pero hindi nila kayang gawin. Kaya ang ginigiba nila, yung sa tingin nila ay kaharian ng mga Duterte, which is yang Davao. At alam naman natin, malakas sa Davao, etong si Pastor Kibuloy. Napakalaki po ng church nila dyan ng KOJC dyan sa Davao. Kaya ito ay statement na sinasampal nila si PRRD. Kaya lang, mga duwag, hindi nila kaya ng derechahan. Okay? Kaya kung ano-anong ginagawa. Pero pangalawa, ito ay sinabi ni Attorney Torion na ito ay panglilihis ng administrasyong ito dahil sa kahinaan nila. Hindi nila masolusyonan ang problema sa bigas, sa gasolina, sa unemployment. Alam mo, napakataas ng unemployment ngayon. Ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ay pinakamataas ngayong simula 2022 nang naupo itong unitain na ito. Okay? May records po niyan, i-search nyo, hindi ko lang nailagay dito. Pero yan po ang pinakamalaki na pagbagsak ng bansang Pilipinas. Isipin mo, 2 taon pa lang, ganyan na nangyayari. Sa makatwid, wala silang accomplishments. Kung wala silang accomplishments at walang balita katulad nito, magmumukha sila tanga. Kaya kailangan nila ito para i-divert yung issue. Alam mo, style ng gobyernong ito, bukod sa paghahalungkay ng kaso, ang style ng gobyernong ito ay yung pinag-iinit ang damdamin ng mga Pilipino para hindi mapansin yung kahinaan nila. Halimbawa, etong sa West Philippine Sea, etong sa China, etong kaso dito, kaso doon, kaso dito, kaso dito, kala mo naman kakabait nila. Yung iba nga dyan, addict pa. Para mapagtakpan yung kahinaan nyo. Sa English, para mapagtakpan ang weak
Weak. Hmm. Kasi nga kung walang balita, wala. Yan ang typical ng gobyerno na ito. Puro pantatakip. Puro panglabas. Anong ginawa nila? Kakabiyahe, may na-create bang trabaho? Oh, itong nangyayari na mga bagong marketing strategy ng tourism, etc. May nangyayari ba? Bulok ang airport natin. Ano nito? Panglabas. Puro lang sila panglabas. Bakit? Kasi ampaw. Ganyan po ang katangian ng ampaw. Yung walang laman sa loob, aayusin lang yung panglabas. Kasi mahina nga. Para they will look okay. They will look good. They will look like a strong leader. Pero ang katotohanan, alam nyo, kahit kayo mga bashers, alam nyo yung leader nyo mahinang linalang. Mahinang tao yung mga yan. Diba? Ay, kahapon lang ni-live natin. Pasok, number 1 ng Manila sa pinaka mataas ang krimen sa Southeast Asia. Cebu nandiyan din. Sa buong Southeast to, hindi lang sa Pilipinas. Cebu at Iloilo nasa top 10. Bakit yung pinakatahimik na syudad sa Pilipinas na Davao ang pinag-iinitan nyo? Ni-raid nyo. Ni-raid nyo yung KOJC ng ganun-ganun. Tinanggal nyo mga pulis. Mamaya, i-discuss natin yan. Bakit kayo nakafocus sa Davao na mapayapa? Ba't hindi nyo nilinisin ng Manila, ang Cebu, o kung ano-ano pa? I-check nyo saan ba maraming adik? Linisin nyo yung mga adik? Ba't kayo nakafocus sa Davao? Ampaw, totoo, sabi, Banat Coach Oli, tama ka talaga, mga ampaw sila, hangin ang laman. Yung ganyan ang ugali ng taong ninaayos yung labas. Walang lalim. Alam nyo, anong katangian ng ampaw? Hindi katangian. Anong halimbawa ng ampaw? Spoiled. Di ba? Yung mga spoiled na bata. Kala mo makakaasta, kayabang. Tanggalin mo yung magulang niyan. Tanggalin mo apelyido niyan. Ewan ko kung magtapang yan. Tingnan ko kung may alam niyang mga yan. Di ba? Yan yung ampaw, yan yung mga spoiled. But alam mo, Coach, basta alam ko, mahina yung loob niya, mahina ang karakter niyan. Makikita mo ang isang tao sa karakter. Ay, naku, wag nga tayo mag-ano-anuhan ngayon. Butaw ang tawag sa amin dito sa Davao. Ano yung ibig sabihin ng butaw? Ampaw? Isa ba yan? Abogado ni Kibuloy na si Attorney Torion na iginagalang nila ang pag-aanok ng pabuya ng Marcos administration na 10 milyong piso sa ulo. Ako hindi ko ginagalang. Hindi, bakit kanyo? 10 million? Ang daming nagugutom sa bansang Pilipinas. Ang daming adik, Abalos. Ang daming adik. Ang daming natutulungan ni Pastor Kibuloy. Eto, tanungin na lang kita, Secretary Abalos. Yung mga natulungan ba ni Pastor Kibuloy kahit kalahati, nagawa mo? Kahit kalahati lang. Kahit 1/4 lang, tawad, huling tawad. O baka sabihin pine-personal, hindi. Bakit yung mga adik hindi nyo pag-uulihin? Bakit atat na atat kayo kay Pastor Kibuloy? Pantakbo? Pantakbo sa Senado? Nanggagamit kayo? Kasi, alam naman natin, ang daming lubog na vlogger na dati, lalo na yung
Yung mga dating TVJ vlogger, lumubog yan eh. Tapos nung pumasok si Pastor Kibuloy, binanatan nila ng binanatan eh. Oh, real talk. Oh. Ginamit si Pastor Kibuloy para tumaas yung ano nila, views. Ginagamit mo pang Senado? Hindi, nagtatanong lang. Ako, tanong ko lang, sa tingin mo mananalo ka, Abalos? Ay, mahina ka kung sa tingin mo mananalo ka. Dapat marunong ka rin makiramdam. Hindi ka mananalo, Abalos. Naku, maniwala ka. Kailangan marinig din natin yung punto ni Attorney milyong piso ng pabuya laban sa pugante Topacio. Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Ben Hurabalos. Nagbabala rin ng Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Ay, baka pagbintangan nyo kami, kinukup-kup namin si Pastor Kibuloy, ha? Ayan na naman kayo, ha? Dati, na-interview namin si Bantag. Tapos, nagalit kayo, tapos nagsalita yung bossing dyan na sekretary na ididemanda raw kami. Teka muna, na-interview namin, alam ba namin kung nasaan? Oh, di ba? Pagkatapos ng interview na yun, nagkaroon ng pabuya na reward. Oh, ganyan din nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy. Pagkagaling namin ng Hong Kong, may pabuya na. Teka muna, excuse me, hindi namin alam kung asan si Pastor Kibuloy. Alam lang namin, nasa puso namin. Yun. Ng mga KOJC, higit sa lahat. Dahil talagang mahal na mahal siya ng mga ano dyan. Lalo na ng mga kabataan kasi ang dami niyang tinulungan na kabataan. Oh. Nako kayo. Yung pati pamilya nila, pati nanay, tatay nila, ando doon. Di ba? Hindi namin alam. Excuse me po. Frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas. Galit na ang action star ang dating. Akala mo tatama yung sinasabi mo pagkapadiin ka. Ang batas ay ang batas. Oh. Akala mo bida ka niyan? May kasalanan, mananagot. May kasalanan, mananagot. Ang tapang action star. Oh. May kasalanan na agad? Napatunayan na ng batas yan. Napatunayan na ba? Case closed na ba? Ginagaya mo si Boying? Hindi, ako nagtatanong lang. Ginagaya mo si Boying, case closed na? Meron na bang ano yan? Meron na bang desisyon ng korte dyan? O ikaw lang pala desisyon? Pala desisyon kayo? At yan ang gagawin namin, Pastor. Mamaya may tanong ulit ako sa'yo. Sige. Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. Alam mo, ito sabi. Sumuko ka. Bakit kasi ayaw niyang sumuko? Mamaya ipapaliwanag ko. Okay? Bakit hindi dapat sumuko si Pastor Kibuloy? Mahirap ba yun? Mahirap! Mahirap, Abalos. Mahirap yun. Kung mag-iisip ka ng tama, alam mo sa sarili mo mahirap yun, pinapagawa ninyo. Mamaya explain ko bakit mahirap. Ang hamon ni Interior Secretary Ben Hurabalos. May pahamon-hamon ka pa? Sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa... Ito lang, masasabi ko may 10 milyon. Okay? Diba? Ito, ni-read nyo ang KOJC. Tama o tama-tama? Tapos ngayon, magpapabuya kayo ng 10 milyon. Kasi kung meron kayong warrant of arrest, ibig sabihin, naniniwala kayo that there is probable cause na nandoon si Pastor Kibuloy. Kung naniniwala kayo nandoon si Pastor Kibuloy, kaya nyo ni-raid yung KOJC. Ang problema, sablay kayo. Bakit? 4 na lugar ni-raid nyo ng sabay-sabay. Paano mapupunta si Pastor Kibuloy sa 4 na lugar? Doon palang mali na kayo. Ngayon, dinadagdagan nyo pa ng mali. Pinapatunayan nyo, hindi nyo alam kung nasan si Pastor Kibuloy. Dahil kung alam ninyo nasaan si Pastor Kibuloy,
Hindi ka magkakaroon ng reward na 10 million. Tama o tama-tama? Ayan ay matinding patunay na nahuli mismo sa bibig mo na hindi nyo alam kung nasan si pastor. Oh. Tapos magre-raid kayo. Kasi yan, sinasubmit po yan, kinukuha po yung permit na yan sa korte. Again, with probable cause, naniniwala kayo nandun. Oh, hindi po pwede yung warrant of arrest tapos may reward. 'Di ba? Yung mga ginagawa ninyo contradicting. Bakit? Bakit ang tao ang ginagawa contradicting? Kasi malayo sa katotohanan. Yung raid nyo yun, aminin nyo o hindi, that is not warrant of arrest. Yung ginagawa nyo. Alam nyo, wala kayong aarestuhin sa loob. Alam ninyo na gusto nyo lang harasin si Pastor Kibuloy dahil gusto nyong harasin si Tatay Digong. Yan ay malinis na opinion ko. Hindi kayo pwedeng lumihis dyan. Bakit? Kasi yung opinion ko pinapatunayan ng mga actions nyo. Oh, tama o tamang-tama, mamili ka. Kinaroroonan ng pastor. Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera. Pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Hindi disperado yung mga yan. Yung mga mamimigay ng 10 million. Ay ano ngayon kung nagtatago si Kibuloy, si Pastor Kibuloy? Hindi dismayado yan. Dismayado yan kay PRRD. Dismayado yan kay BP Sara. Kasi hindi nila kayang talunin sa patas na laban ang Duterte. Masakit, di ba? Oh, kasi yan ay totoo. Wag na tayo mag-ano-ano. Sabihin na natin frustrated. Parang tinatapakan ang sistema. Ayan na naman yung parang tinatapakan ng sistema. Anong nangyari doon sa drug hole nyo? Asa na yung driver? Ang daming smuggler, hindi nyo mahuli. Ang daming pogo. Ba't nakapokus kayo sa Davao? Ba't nakapokus kayo kay Pastor Kibuloy? Ngayon ba yung tinatapakan ng sistema? Ang dami pong tumatapak sa sistema natin. May mga pogo leaders na Chinese. May mga baril. May mga bodyguards. Sino tumatapak sa sistema natin? Gusto pang papasukin nung kayunatae mo na si Trillanes. Ang ICC. Yan ay lantarang pantapak sa sistema natin. Sir, ano po pinagsasabi nyo? Nagtatanong lang ako. Hindi po natin makukuha sa pag-ganon-ganon yan. Oy, sabi dito ni Jojo Robledo, lifestyle, ang hinahabol nila ang reward ng US. Yun! Kasi may nagkomentaryo. Pakikita ko na. May nagkomentaryo sa akin na nag-send. Sa live ko at saka sa personal message, sinasabi, may kupit ka raw. Ako hindi ako naniniwala doon, Abalos. Oh, pero yun ang sinasabi. Kaya ako yung nagtatanong, totoo po ba ito na may kupit ka? Kasi malaki daw ang ibibigay ng US. Tapos ang ibibigay mo, 10 million sa makakapagturo kay Pastor Kibuloy. Diba ano ito? Hindi, pakilinaw po yan. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Hindi naman ako naniniwala na ganyang kaswapang. Ganyang kakagago. Ganyang kakagreedy. Hindi po ako naniniwala doon. Pero pakisagot po yan. Kung ito ba ay hindi totoo, paano nyo ma-explain ang laki daw ng binibigay ng US? Nasa 100 million ba? Tama? Or $2 million? Tapos ibibigay nyo 10 million? Oh, sagutin nyo. Baka sasabihin nyo, hindi, iba yun. O, iba na. Sagutin mo. Kayo sumagot, hindi ako. Di ba? Kung hindi totoo yun. Diba? Tanong. Diretsong tanong, may kupit ka po ba doon, Abalos? Secretary Abalos.
Nagtatanong lang. Baka ayaw nyo na rin nagtatanong, ha? O, baka diktador kayo. Baka pwedeng magtanong, Abalos. Oh, ayos na. ng pamahalaan. Para niyuyurakan eh. Drama nito. Drama. Ang drama mo! Pag sumali ka sa Banateros, Dramateros tawag sa'yo. Ang drama mo. Ewan ko sa'yo. Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Alam mo kung bakit masama yung pag-serve nyo ng warrant? Ha? I-explain ko. Nag-serve kayo ng warrant. Warrant of arrest yun. Kinalkal nyo yung loob. Magkaiba. Hindi nyo po ba alam pagkaiba ng warrant of arrest at search warrant? Paano hindi kayo lalabas? Sinaktan yung mga bata. Sinaktan yung mga... Hindi mo alam? Tatanong lang, hindi mo alam? Sinaktan yung mga babae? Paano hindi kayo lalabas na masama? Saan ka nakakita na may warrant of arrest, 4 na lugar na religious property, sabay-sabay ni-raid? Yung ba hindi nakakaasar? Yung ba hindi kayo dapat lumabas na masama? Ano ba naman? Sige nga, paki-explain saan ka makakakita ng warrant of arrest, 4 na lugar sabay-sabay re-raidin. Sige, pakisabi. O ngayon lang nangyari yan? Magsiserve ka ng warrant para ikaw pa masama. Sabi talaga. Hindi ba? Dagdag pa ni Abalos, kung totoo ngang inosente si Kibuloy, lumantad na siya para Hindi nga po pwede. Relax lang sa mga bashers. Sasagutin ko ba't hindi siya pwedeng lumantad. Kung kahit walang kasalanan. linisin ang kanyang pangalan. Meron tayong tinatawag na korte na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Wala pang komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tig 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semañez at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagkukupkop sa mga anil ay pugante. Obstruction of... Yung mga nagpunta sa Hong Kong. Imbestigahan ninyo, baka tinatago si Pastor Kibuloy. Alam ko, ganyan na naman ang kasusunuran niya, kaya unahan ko na para mahiya sila. Mahiya sila. Kaya pag hindi sila nahiya, tutuluyan pa yan mga kapal moks. Pati kaming nagpunta sa Hong Kong, baka sa aming kalkalin yan. Justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Oo, kasuhan nyo si PRRD, sabi niya, alam niya eh. Alam mo si PRRD, abogado yun. At hindi bobo yun. Tandaan ninyo ha, calculated ang mga sinasabi ni PRRD. Bakit? Piskal yan. Ang tagal niyang piskal. Abogado yan. Hindi yan parang sigado, abubobo. Abogadong lihitimo yan. Hindi yan yung mga nadidisbar-disbar na abogado. San Beda yan eh. Uy, na-promote. San Beda yan. At saka may experience yan. Nasa ground yan. Alam niya ginagawa nyo. I-demanda nyo. Obstruction of justice si PRRD. Good luck. Good luck. We challenge you. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige, yan ay matapos ng sabihing may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy. Pero hindi niya... Ikulong nyo. Ako nga, inaantay ko. Pusasan nyo si PRRD. Tatay Digang, hindi tayo magkaaway ha. Sa tunayan bilib na bilib ako sa inyo. Dahil alam ko, pag pinosasan kayo, tapos na ang laban natin, sir. Tapos na. Kaya gusto ko pusasan si PRRD. Pusasan nyo na. Sige na. Oy, Trillanes, asa na ICC? Sabi mo, June. July na. Pero ito sasabihin.
any statement na nasasabi kung asan yung Nadidinig ba may nagdidrill dito sa kapitbahay namin? Ang iingay no? Okay lang ba? Okay lang? tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok mo dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawaran po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ng lahat Ayun, di naman naririnig. Ayos. Maganda tong mic na bigay ni Banat Bay. Hindi dinig, no? Ayos. ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation. Ulitin natin, hindi ko narinig. Pinalitan ng lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Pinalitan yung mga officers. Sa Davao. Bakit ba mainit kayo sa pulis ng Davao? Naman. Mga bashers. Yan ba? Tanong ko sa inyong maliwanag. Honest question. Yung ginagawa sa Davao. Yan ba ay sa proteksyon ng Pilipinas? O sa proteksyon ng mga apelyido ng mga nakaupo sa Malacanang? Diyan nyo pasusukuin si Pastor Kibuloy na hinaharas ang Davao. Para saan? Na pinalitan ninyo yung mga pulis dyan. Anong purpose nyo? Yan ba ay lehitimo? Napakamapayapa ng Davao. Bakit yan ang mga pinagpapapalitan ninyo? Yan ang sinasabi ko, ang init nyo sa Davao. Ang init nyo sa Duterte. Now, here you are telling us bakit hindi na lang sumuko si Pastor Kibuloy. Nag-iisip ba kayo? Ikaw ba? Na alam mo, dikit na dikit ka kay PRRD. Na taga Davao ka. Ni-raid ka ng ganun. Pinagpapalitan yung pulis mo. Ina-isolate ka. Ang daming kriminal na nahusgahan na ng korte. Pinaghahanap. Ito, halongkat kaso lang. Binigyan nyo ng 10 million, yung iba walang ganung reward. Ina-isolate nyo si Pastor Kibuloy. Tapos sasabihin nyo, ano bang mahirap para hindi sumuko? Gago ba kayo? Hindi nyo alam? Mag-isip naman kayo. Doon sa mga bashers dito, gago ba kayo? Hindi nyo nakikita nangyayari? Bulag ka ba o bulag-bulagan? Hindi nyo nakikita ang pangaharas ng administrasyong ito? Yan ba? Pagpapalit sa pulis para sa bayan? Gago ka ba? Para paniwalaan mo yan? Tingnan mo. Ngayon lang nangyayari to sa Davao. Saan ka nakakita ng administrasyong mainit sa Davao? Ngayon lang. Taga Davao. Yan ang base ni Pastor Kibuloy. Yan ang base ni Tatay Digong. Gusto nyo sumuko? Really? Nag-iisip ka? Hello? Tanong ko sa inyo yung mga bashers. Nag-iisip ba kayo? Para dun sa magbibigay ng mga komentaryo, ba't hindi na lang sumuko? Nag-iisip ka ba o bobo ka lang talaga? Pinakikialaman nyo yung maayos na syudad, yung maayos na probinsya. Ano ba kayo? Ang daming problema sa ating syudad. Ang taas ng krimen, ang taas ng mga adik. Diyan kayo pumupunta na halos walang adik? Anong utak meron kayo? Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga. Anong trabaho? Anong purpose?
O sige, wala yang koneksyon sa politika, walang koneksyon kay PRRD, walang koneksyon kay Pastor Kibuloy. Ang daling sabihin, pero anong purpose? Ba't nyo pinalitan? Alam nyo ba't mainit kayo sa Davao? Ha? Ito hindi ko na lang ikikwento. Dating sekretary, napapagalitan pag napunta ng Davao. Ba't insecure kayo sa Davao? Oh, alam nyo yan. Kung mayroong makikinig nito, alam nyo kung sino yung sinasabi ko. Heidi Sacro, sabi niya, ang ganda ng Davao, ginugulo. Kaya nga eh. Kaya ang tawag ko sa inyo, panggulo. Yung magulo, ayaw nyong ayusin. Yung maayos, ginugulo nyo. Ito sinasabi ko sa mga tao ko dati ito, ganito ako. Magtrabaho kayo ng maayos na may pakinabang kayo. Hindi, sa totoo lang, wala na kayong pakinabang sa Pilipinas. Puro sarili nyo na lang. Hindi po kayo nasa picture ha. Magtrabaho kayo. Hindi, lagi kayong nakapokus sa gagawin ng Duterte. Alam mo, para kayo, sino dito yung mga nagkasyota na hindi makamove on? O, di ba? Alam nyo yan. Kine-check nyo yung Facebook. Anong ginagawa nung ex ko? Ay, umaasenso. Sisiraan ko to. Ay, nakabiling kotse. Papakita ko may kotse rin ako. Di ba? Yan yung katangian ng ex na hindi makamove on. Nakikipag-compete pa rin dun sa ex. Ha? Yan ang pinalit mo? Oh, di-display ko sa Facebook yung pinalit ko sa iyo. Akala mo, gumaganda kang tingnan o buwagapo kang tingnan? Pag ginagawa mo yan, hindi. Nagbumukha kayong insecure. Kasi lagi kayong nakafocus dun sa ex nyo. Oy! Move on din pag may time, ha? Mamatay na ang bumisita sa Facebook ng ex. Oy! Naku, wag naman. Baka mawalan ako ng viewers. Sorry po, sorry. Diba? Bakit ko nababanggit yan? Kasi parang nakaantabay kayo sa galawan ng Duterte. Joke lang yun ha. Huwag kayong mamatay. Huwag kayong mamatay ngayon. Bukas na. Hindi. Wag. Joke lang po yun. Joke lang ha. Parang ex nyo si Duterte. Lahat ng galawan. Pag may galaw sila, kailangan meron din kayong galaw. Naglabas ng bagong kotse yung ex nyo, labas ka. Oh. Nag-abroad, papakita mo, abroad ka rin. May bagong negosyo, pakita mo, may bago ka ring negosyo. Para sa Duterte, may ginawang maganda, papakita nyo rin. Ganyan kayo ka-insecure sa Duterte. Bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool. Aminin natin, insecure kayo sa Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG. Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o ayan na, isa pa yan ha, grossly disproportionate. Hirap nun. Ibig sabihin, parang hindi batas, 10 milyon para kay Pastor Kibuloy. Abis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Labag to sa Equal Protection. Bakit? Yung iba ba't hindi nyo bigyan ng ganyan? Ba't atat ba kayo sa... Atat kayo kay Pastor... Ngayon, batiin niyo yung t-shirt ko pala. Waxis to, Pastor Kibuloy. Namimiss ko nang kumain sa Waxis. Sana makakain ako ulit doon. Thank you po. Waxis sa Davao.
Tingnan ninyo, malay nyo, balang araw makapag-franchise tayo sa Maynila niyan. Oh. Balik tayo dito. Oh, ba't ba atat na atat kayo kay Pastor Kibuloy? Ha? Parang crush na crush nyo. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay Yan, di ba? Bakit galing sa private yung reward? Mamaya explain natin. May questionable talaga yung pinaggagawa ninyo. Pasyo, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ito Pasyo si Abalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you surrender to a government? Di ba? Naiintindihan nyo na mga bashers. Bakit ka susuko sa gobyernong ganyan? Tama o tama. Obviously, political persecution yan. Panghaharas yang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Susuko ka sa ganyan? Kahit ako, hindi ako susuko sa ganyan. Inuusgahan ka na eh. Kaliwat kanan ang tawag sa'yo dyan sa media, ano na eh. Ang tawag sa'yo dyan sa media eh, ano yun? Parang wanted ka na nahusgahan ka na ng kaso. Nahusgahan ka na ng korte. Sino? Sige nga, sinong loko-loko ang susuko sa ganyan? Please lang sa mga bashers na nagsasabi, bakit hindi pa sumuko si Pastor Kibuloy? Mag-isip naman kayo, wag nyo ipakitang bobo kayo. Ayun, fugitive. O sabi dito, andito sa Kuwait si Pastor. Ewan ko, hindi ko alam. Basta nasa puso namin. That is persecutory. That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications. Yeah. Totoo. Yan ang problema sa administrasyon nating tira ng tira. Kaya nga alam mo, kayo Abalos at saka Trillanes, bagay kayo. Bagay kayo, dalawa. Tira kayo ng tira eh. Nagmimistulang attack dog kayo ng gobyernong ito. Oh, lalo ka na Trillanes, nagmimistulang attack dog ka. Mr. Demanda ka na Trillanes eh. Wala na ba kayong gagawin kung hindi sumipsip sa gobyernong ito at maging attack dog? Alam mo, hindi kayo nakakatulong. Hindi kayo nakakatulong. Yan ba ang bagong Pilipinas? Yan ba ang bagong Unitae? Tandem kayo, Abalos, Trillanes? No, tinawag pang pugante, di ba? Yan tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals.